Sa pagpapatuloy ng pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee na pinamumunuan ni Senator Rodante Marcoleta sa issue ng flood control projects, isiniwalat ni Mr. Pacifico Carle Discaya na sa lungsod ng Pasig, lumapit sa kanya ang DPWH project engineer na si Angelita Garocha para kolektahin ang parte ni Congressman Roman Romulo sa flood control project noong 2022. Pagdating umano ng 2025, si District Engineer Aristotle Ramos ang sumunod na nagpakilala na bagma ni Congressman Roman Romulo, kung saan 30% ang kanyang inihingi ay para umano kay Congressman Romulo. Sinabi umano ni Discaya kay D.E. Ramos na masyado namang mataas, ngunit sinagutan niya na walang magagawa dito dahil ang pondo'y galing sa unprogrammed funds at insertion galing sa taas. Sa ilang mga pagkakataon din umano, ang mga politiko'y personal na inabutan ng halaga ayon sa inihingi nilang porsyento mula sa proyekto. Bagamat hindi nila kagustuhan ng pagbabayad, subalit ginawa nila ito dahil sa matinding panggigipit. Sa lungsod ng Pasig naman, lumapit sa akin ang DPWH project engineer na si Angelita Garucha para kolektahin ang parte ni Kong Roman Romulo sa flood control projects noong 2022. 28, number 28. Pagdating ng 2025, si District Engineer Aristotle Ramos ang sumunod na nagpakilala na bagman ni Kong Roman Romulo kung saan 30% ang kanyang hiningi ay para kay Kong Roman Romulo. Sinabihan ko kay D.E. Ramos na masyado namang mataas, ngunit sinabi niya na walang magagawa dito dahil pondo ito galing sa unprogrammed funds at insertion galing sa taas. Maliban kay Romulo, marami pang kongresista at matataas na opisyal ng DPWH ang pinangalanan ni Discaya. Dahilan para mangamba ito sa kanilang kaligtasan. Kaya nga tiniyak ng chairman ng Blue Ribbon Committee na posibleng ipisailalim ang mag-asawang Discaya sa witness protection batay na rin sa naging pag-uusap ni Marcoleta at DOJ Secretary Boying Remulla. Nagre-request po yung mag-asawa ng kanilang seguridad dahil natatakot daw po sila. Ano ho bang plano ng komite na ito? Napakaganda po ng inyong itinanong. Bago ko po kasi, nung matanggap ko po itong sworn statement na ito, ay kagad akong nakipag-ugnayan sa ating Department of Justice. At doon po ay sinabihan ako ng ating kalihim, Boying Remulla, na pakisabi mo kanila na wag silang mabahala at nakahanda naman ang ating kagawaran kung sakasakaling sila ay mapatuloy hindi naman most guilty. Kasi po ang tuntunin sa ating state witness law or protection program, kailangan po mapatibayan natin na ang mga nag-a-apply ay hindi most guilty. Ngayon, ang sabi niya, you can tell them that you can, meron silang provisional immunity na hindi naman sila basta-basta uusigin na lang. Preparation na po ito sa pag-apply nila sa ating state witness program. Ganun po yung kanyang kasiguruhan na kanyang sinabi sa akin. Felix Tamboco, The Observer News, DWRB News FM. Ikaw ang una.